Mapapalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo, Seminary Edition. Ngayong araw po ay September 23, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay Spirituality of God. Sino ang nag-invento sa Diyos? And yung scripture po natin ngayong araw is Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16. And yung sabi po dito sa ating concept na spirituality of God is the spirituality of God means that He is not composed of physical matter, has no spatial dimension, and cannot be perceived by human senses in the same way we perceive God things, created things. God is spirit, eternal, infinite, and transcendent above all creation. This truth reminds us that the God is not confined or limited, yet He is near and actively present with His people. God spiritually set Him apart from idols and false gods, affirms His simplicity and immaterial nature, and assure believers that He is to be worshipped in spirit and in truth. And yung sabi po dito sa ating scripture na Deuteronomy chapter 4 verse 15 to 16, idolatry forbidden. You saw no form of any kind of day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Therefore, watch yourself very carefully, so that you do not become corrupt and make for yourself an idol, an image of any space, shape, whatever form, like a man or a woman. And sa Tagalog po, ang babala laban sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy na Sinai, wala kayong makitang anyo. Kaya mag-ingat kayong mabuti. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang isambahin maging kawangis ng tao. And yung ito po yung mga teaching natin. First is God is Spirit, He is invisible yet presence. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay isa po siyang espiritu, pero invisible po siya, so hindi po natin siya nakikita, pero lagi po natin siyang nararamdaman sa ating life sa araw-araw. Siya po ay present. And teaching number 2, God is Spirit, God's presence overwhelm creation. So, sabi naman po dito sa God's presence overwhelm creation is yung ating Panginoong Diyos po, yung presence niya is talagang nararamdaman natin. Pero na-overwhelm nito yung mga creation, yung mga ginawa niya po sa atin na nagagamit natin in everyday life. And teaching number 3, God must be honored at all times. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos ay dapat talaga na sambahin natin and honored natin sa araw-araw na life natin in all terms. And application number 1, beware of inventing your own God. Sabi po dito na alisin po natin sa life natin na tayo po ay gumagawa ng mga bagay na dapat natin na i-honor sa araw-araw imbes yung ating Panginoong Diyos, yung talagang sinasamba natin. And application number 2, be conscious of God's presence daily. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin ay sa life natin na dapat tayo ay maging conscious sa ating Panginoong Diyos, na kilalanin natin siya sa araw-araw na pamumuhay natin. And application number 3, be a true worshiper of God at all times. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na dapat na maging totoong worshiper tayo, na hindi lang tayo nagpapakita sa ibang tao. Dapat na kahit walang tao is talagang nag-worship tayo sa ating Panginoong Diyos in all times. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.